Hello po, si Nehemia sa Yukay po ito at welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 16 ng Acts of the Apostles at ito po yung pagpapasimula ng second missionary journey ni Apostol Pablo. At bibigyan po natin ng titulo ang video ito ng What Must I Do to Be Saved? At sana po ay sama-sama natin panoorin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, itutuloy lang po natin yung ating serie ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. Tayo po ay narito na sa chapter 16. At bago po natin tuloy-tuloy na pag-aralan itong chapter 16, nais ko po na kayong reviewin sa mga nakalipas nating pag-aaral. So makikita niyo po dito po sa sa inyong harapan, no, sa inyong monitor ay yung dalawang video na ating ginawa, yung Acts 13 na pinamagatanan natin na the chosen instrument to proclaim Jesus name to the Gentiles, at yung ikalawang video ay yung sa Acts chapter 14 na binigyan natin ng titulo na Alive to the Gentiles. Ito pong Acts chapter 13 and chapter 14, ito po yung kabuuan ng first missionary journey nila Apostol Pablo at kasama si Barnabas at si Mark. Tignan po natin sa mapa. Ito po yung mapa ng rota ng kanilang first missionary journey na ito ay umabot ng 4 na taon ng paglalakbay mula nung 45 AD to 49 AD. Nagsimula sila sa Antioch, kung saan doon sila member ng local church. Sila ay nagpagtas papunta sa island ng Cyprus. At yun nga, nakarating sila sa south of Galatia at sila ay bumalik ulit sa Antioch. Yan po yung rota ng first missionary journey na kanilang ginawa. Sa Acts 15 naman po ay meron po mga kalalakihan mula sa church ng Jerusalem na pumunta po sa church ng Antioquia. At meron po silang dinilang aral na hindi nagustuhan nila Apostol Pablo at ni Bernabe, at ang mga ito ay nakipagtalo sa kanila. At dahil nga ito ay makagagawa ng kaguluhan, no, paghihiwalay sa mga churches, no, ay ninais ng church ng Antioquia na padala si Apostol Pablo at si Bernabe sa Jerusalem upang ayusin ang suliranin na nilikha ng mga taong galing sa Jerusalem. At dahil doon, nagkaroon sila ng meeting doon at ang mga scholars tinatawag itong Acts 15 na Jerusalem Council, dahil pinag-usapan nila yung problema nilikha ng mga taong galing sa Jerusalem doon sa church ng Antioquia. Pansinin po natin, ito ay problema ng dalawang churches, dalawang local churches, problema na kinasangkutan nila, kaya silang dalawa rin ang nag-solve ng problemang ito. At dahil doon ay ninais nila na sumulat sa church ng Antioquia at dinamay na rin yung mga neighboring churches, at sila ay matapos sila sumulat, pinadala rin nila si Judas at si Silas para maging witness at isa-isay kung ano man yung napag-usapan sa meeting, at sila ay pumunta sa Antioquia, upang basahin yung sulat. At dahil doon, pagkatapos ng kanilang misyon ni Judas at ni Silas, ay pinauwi na sila sa Jerusalem. Pero si Judas lang po ang umuwi, si Silas po ay nagpaiwan. At dahil doon,
sabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin yung mga bayan-bayan na pinuntahan natin doon sa first missionary journey. Magkaroon tayo ng second missionary journey. At sang-ayon naman po si Bernabe sa mungkahing ito ni Pablo. Pero meron siyang isang kahilingan na sana ay isama muli nila si Mark, pero ito ay tinutulan ni Pablo. No? Sabi ni Pablo, iniwan tayo niya sa biyahe. Kung kailan sa ere, iniwan tayo. Sa kalagitnaan ng ating journey, bumalik siya sa Jerusalem. So, wag na natin siyang isama. Pero siyempre, kagustuhan naman ni Barnabas, no? Na maisama si Mark. At ito ay magkakaroon ng masamang epekto kasi kay Mark, hihina ang loob ni Mark, lalo kung hindi siya maisasama sa sa journey. At alam naman natin si Barnabas po, ang kahulugan po niya ay son of exhortation. Ito ay paraan ni Barnabas upang ma-exhort, mapalakas ang loob ni Mark sa mga gawaing ganito. Kaya nga ipinapaglaban niya kay Pablo na maisama si Mark. Pero dahil nga hindi sila magkasundo, naghiwalay na lang sila ng trabaho. No? Iba yung pupuntahan nila ni Barnabas, iba rin naman pupuntahan ni Pablo. At ganito ang ating mababasa dito po sa Acts chapter 15, 39 to 41. Ganito po ang ating mababasa. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the believers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. So ito yung sinasabi ko na na naghiwalay na po sila ng lakad. So dahil hindi nga sila magkasundo, ay ninais ni Barnabas na isama na lang si John Mark at pumunta sila sa Cyprus. At si Paul naman ay binagtas yung Syria, Cilicia, at pinalalakas ang loob. Nakasama si Silas. At dito na po tayo pupunta sa second missionary journey. Nagsimula na yung second missionary journey at sa mapa, makikita nyo dito sa monitor, ito yung rota ng second missionary journey. At ito ay pakikita ko sa inyo para sa ganoon sa pagpapatuloy ng ating pagbasa ay hindi ko na po ito ipakikita. So, titigan nyo mabuti at alamin kung saang mga rota sila makararating. Mula sa Antioquia, nakarating na sila Apostol Pablo si Bernabe pumunta sa island ng Cyprus, at si Apostol Pablo naman ay binagtas ang Syria at Cilicia. Tapos makakarating po sila sa Derbe, sa Lycia, sa Pergia, makakarating po sila sa Troas, makakatawid sila sa dagat at makakapunta po sila sa Philippi. At doon po natin sisimulan yung ating pagbasa. So sisimulan po natin ang pagbasa dito po sa Acts chapter 16 verse 1. Ganito po ating mabasa. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. So, pansinin po natin dito na nilagyan ko po ng pula yung pong disciple. Kung natatandaan niyo po doon sa Acts chapter 11 verse 26, sinabi nga ni Luke, yung sumulat po ng Aklat ng Mga Gawa, na pinasimulan na pong tawagin ang mga alagad na Kristiyano. Pero mapapansin po ninyo sa 14, sa 15, sa ngayon ay sa 16, patuloy pa rin binabanggit ni Lucas na tinatawag nila kanilang mga sarili na na disipulo. So ito ay magandang pag-aralan sapagkat pinasimulan na ng tawaging Kristiyano, pero yung mga alagad ay patuloy pa rin
na tinatawag ang kanilang sarili na na mga alagad, mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. Hindi naman nila tinatawag ang mga sarili na Kristiyano, kundi may tumatawag sa kanila. Pinasimulan silang tawagin doon sa Antioquia at patuloy na sila tinatawag ng mga Kristiyano. Pero ang mga alagad, patuloy na tinatawag nila ang kanilang sarili na na mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So, muli natin basahin. Paul came to Derbe and Lystra, ito po yung south of Galatia, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. So, si Timothy po ay isang tisoy. Dalawa po yung lahi niya. Mula doon sa kanyang ina, siya po ay may lahing Hudyo. Pero doon po sa kanyang ama, siya po ay may lahing Grego o may lahing Hintil. So siya po ay hindi purong Hudyo. Dahil nga siya ay sasama ni Pablo, ay pinakita ni Pablo na siya ay malaki na siya, dapat 8 years old ay 8-day-old ay dapat siya ay matuli na, pero dahil nga siya ay tisoy, ngayon lang siya tutuliin. Sabi doon sa verse 2 ay ganito, Acts chapter 16 verse 2 to 3 ang ating babasahin sa NIV. Ganito pong ating mababasa. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. So maganda yung mga sinasabi, ng mga positive na sinasabi tungkol kay Timothy. Ito ay magandang endorsement para tuluyan ngang maisama ni Pablo sa kanyang second missionary journey. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Okay, sa verse 4 to 5, ganito ating mabasa. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and the elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. So natatandaan nyo, may sulat na ginawa sa Jerusalem para sa church ng Antioquia. Ito ay dala-dala nila Apostol Pablo. At sa kanilang pagbabagtas from town to town ay kanila rin itong binabasa. Alam niyo yung mga sulat, kagaya sulat sa Galatia, sulat sa Roma, sulat sa Thessalonica, yan po ay dinadala ng mga apostol o pinagsasalin-salin sa mga churches para sa ganon ay hindi lamang po ito para sa Thessalonica, ito ay mapapakinabangan rin ng mga churches sa ibang lugar. Doon nagpasimula yung mga New Testament scripture. Ito ay mga sulat ng mga mangangaral sa New Testament, lalo na si Apostol Pablo na maraming sulat na ginawa. Ito ay napasasalin-salin hanggang sa ito ay ma-compile at maging mabuo itong 27 scripture later on at tinawag na New Testament scriptures. Okay, so yun po yung pangyayaring yun. So itong sulat sa na ginawa doon sa Jerusalem ay naandun dito ngayon. Nabasa rin naman natin dito sa aklat ng mga gawa. At ito yung mga dala-dala nila, Apostol Pablo, na binabasa nila from town to town. So verse Acts chapter 16 verse 6 to 7, ganito po ating mabasa. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia. Binalikan nila uli yung Galatia at sinaturate rin nila. At yung Phrygia, ganun din po. So muli natin basahin. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia.
When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them. So, hindi sila nakarating sa Asia, hindi rin sila nakarating sa Bithynia, sapagkat sila ay pinagbawalan ng Holy Spirit, at doon naman po sa pagpunta nila sa Bithynia, sila naman ay hindi pinayagan ng Espiritu ni Jesus. So makikita natin dalawa po yan, yung Spirit ay nagbabala sa kanila tungkol sa pagpunta nila sa Asia. Yun naman po namang Spirit of Jesus ay hindi sila pinayagan na pumunta sa Bithynia. So iba yung pinunta nila. So verse 8, ganito ating basa. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing begging him, "Come over to Macedonia and help us." So, during the night, nagkaroon si Paul ng vision na sila ay iniimbitahan ng isang mama na pumunta doon sa Macedonia upang sila ay matulungan. So sa verse 10, ganito ating mabasa. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them, to the Macedonia. Kaya yun, nag-isip na sila ay pumunta sa Macedonia, sapagkat iniisip nila na ito ay utos ng Diyos na maipangaral ang ebanghelyo sa mga taga Macedonia. Sa verse 11, ganito ating mabasa. From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and next day we went on to Neapolis. So bumagtas na sila at sila ay naglayag, sapagkat ito'y tawid dagat. Nagliyag sila at sila ay nakarating sa Samothrace at sila ay nagpunta sa Neapolis. So ito yung mga ruta ng second missionary journey na ipinakita sa inyo yung mapa kanina. At muli nating bibisitahin yung mapang yun pagkatapos ng chapter nito sa chapter 16. So sa chapter 16 verse 12 to 13, ganito po ang ating mabasa. So nakarating na po sila sa Macedonia at nakarating na sila sa Philippi. At ganito po ang ating mabasa. From there, we traveled to Philippi. Ayan, nakarating na sila sa Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. So, nung araw ng Sabbath, lumabas sila sa city gate. Pumunta sila sa river. At naghanap sila ng lugar ng pananlanginan. Hanap sila, saan ba tayo pwedeng manalangin? At sila nakarating nga doon sa river. At sila ay nagpasimulang mangaral sa mga kababaihang naroon. River to, maaaring sila ay naghuhugas o naglalaba o naliligo. Naandun po sila. We sat down and began to speak to the women who gathered there. At nagkataon, isa sa mga women na naandun ay si Lydia. Iyon ang mabasa natin sa 14. Ganito po ating mabasa. One of those listening was a woman from a city of Thyatira, named Lydia, a leader in purple cloth. Yan ang business niya, yung purple cloth. She was a worshiper of God. Pansinin po natin, siya ay mananamba na sa Diyos, pero kailangan pa rin niyang maituwid yung dapat niyang malaman, yung tinatawag na message of salvation, na kagaya ng nangyari kay Cornelius. Si Cornelius po ay pasado na sa Diyos doon sa kanyang kaugalian. Naglilimos siya
Matulungin siya sa mga nangangailangan ng tulong, patuloy siya nananalangin, no? Yan po yung katangian ni Cornelius, pero may kulang, kailangan pa siyang aralan ni Pablo ng message of salvation. At ganito rin yung nangyari kay Lydia, no? Bagamat siya ay worshiper na ng Diyos, kailangan pa rin niya na mapakinggan yung message na ipangaral ni Apostol Pablo, yung message of salvation. Muli natin basahin sa verse 14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So, pansinin niyo ano yung message ni Paul. Yun rin yung message na dineliver ni Peter doon kay Cornelius. Ito yung may kinalaman kay Jesus, na siya na Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At syempre, kasama doon sa message na ito, yung kanyang pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay sa pagkamatay. Ito yung ebidensya na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano nangyari? Natural, siya ay nanampalataya at siya ay nabautismo ang kasama ng kanyang mga kasambahay. At ganito ang mabasa natin sa Acts chapter 16 verse 15. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. At ito yung kanyang sinabi, na if you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house. And she persuaded us. So makikita natin, nagagampanan nila Apostol Pablo yung Great Commission na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. At ito yung nangyari kay Lydia at kasama ng kanyang sambahayan o ng kanyang pamilya, na sila ay nakakinig ng aral ng ebanghelyo, yung message na i-deliver ni Paul. Sila ay natural na nampalataya, kaya nga sila ay nabautismohan. So si Lydia po ay nakinabang doon sa Great Commission na inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 16 to 17, ganito po ating mabasa. Once, when we were going to the place of prayer, bumalik sila sa place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She learned a great deal of money for her owners by fortune telling. So, naabuso siya nung kanyang amo . Yung amo kumikita ng pera sa pamamagitan niya sapagkat siya ay marunong mag-fortune telling. Fortune telling siya. Sa fortune telling yon, hindi naman siya ang kumikita, kundi yung kanyang amo. At dito ay nagsasalita siya tungkol kay Pablo at yung mga kasamahan nito. Muli natin basahin sa 16 at tutuloy natin ng 17. Ganito po ating mabasa. Once when we were going to the place of prayer, we were met by the female slave who had a spirit by which she predicted the future. She learned a great deal of money for her owners by fortune telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." So maganda naman po yung mensaheng sinasabi ng babae, no? Sinasabi nga itong mga ito ay mga lingkod ng Diyos at ang mga sinasabi nila ay may kinalaman sa sa daan ng kaligtasan. Pero ito ay hindi nagustuhan ni Pablo, kaya si Pablo ay gumawa ng paraan para siya ay sawayin at alisin yung espiritu na nasa kanya. At ganito ang ating mabasa dito po sa chapter 16 verse 18 ng NIV. Sabi ay ganito, she kept this up for many days, no? Araw-araw na lang, no? Sa maraming araw-araw ito na lang ang sinasabi niya, no?
Itong mga taong lingkod ng Panginoon at sila ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Lagi yung sinasabi niya. So, nainis si Pablo doon. Muli natin basahin. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed. No, nainis si Pablo. Then he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the Spirit left her. So, nainis si Pablo. Yun na lang sinasabi ng tao. Maganda naman yung sinasabi. Kaya lang, hindi ito maganda para kina Apostol Pablo sapagkat itong taong to kilala na siya ay fortune teller. At ito ay pinagkakakitaan niya yung kanyang sinasabi. At dito ay nainis si Pablo. Pinangungunahan siya ng ng babaeng ito. So, inalis ni Apostol Pablo yung spirit na nananahan sa kanya. At yun ay kinagalit ng kanyang mga amo dahil wala na silang pakikinabangan sa babae, doon sa kanilang slave. So, Acts 16 verse 19, ganito ang ating basa. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. So, siyempre, pera na pinag-uusapan, kita na ang pinag-uusapan. So, nagalit itong mga amo ng babaeng ito at hinuli nila. Sinunggaban nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sila sa palengke at iniharap sila sa autoridad. Okay? So verse 20, ganito ating mabasa. They brought them before the magistrate. Iniharap sila sa mahukom. And said, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar." Ginugulo nila ang syudad by advocating custom unlawful for us Romans to accept or practice. So yung mga taong ito, ginugulo nila yung syudad natin at pinapangaral nila yung kaugalian na hindi naman tanggap ng mga Romano. Kagaya natin. So sa verse 22 to 23, ganito po ating mabasa. The crowd joined in the attack against Paul and Silas. Tumulong na po yung crowd na kumampi na po doon sa mga naghahabla sa kanila. So marami na po ang naghahabla kapos sa Pablo at kay Silas. So verse 22, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates, yung mga hukom, ordered them to be stripped and beaten with rod. So sabi ng mga hukom, hubaran yan at paluin. After they have been severely flogged, nung sila ay mabugbog sarado na, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. So, sabi ng mga hukom, hubaran yan, gulpihin yan. Nung sila ay bugbog sarado na, inutusan yung jail guard na sila ay bantayang maigi. So sa 24, ganito ating mabasa. When he received these orders, yung jail guard po ito, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stock. So makita natin, tulad rin ito nung nangyari kay Pedro Ikinulong si Pedro doon sa kaduluduluhan ng kulungan. Para sa ganun ay mahirapan si Pedro na makaligtas, pero pinalaya siya ng anghel, po. Dito naman, ganun din, nung itusan itong jail guard na bantayang maigi si Pablo at si Silas, ikinulong niya doon sa duluduluhan. At hindi lang na kulong, kundi itinali pa yung kanilang mga paa. Pero hindi ito kinabahala nila po sa Pablo chill lang sila po sa Pablo, nagkakantahan pa nga at nakikinig pa ang ibang mga jailer, yung prisoner. Ganito ating mabasa. Muli natin basahin doon sa 24 at isusunod natin yung 25. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stock.
About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. So, hindi sila man lang nabahala, ano? Ang ginawa nila, nagdasal sila at nag-awit, no? Awit-awit pa sila nung sila ay nakakulong. At dahil doon, nagkaroon ng violent, earthquake, no? Rumagasa ang lindol. At ganito ating basa sa 26. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison's door flew open, and everyone's chains came loose. So makita natin, nagkaroon ng lindol at nabuksan lahat yung mga pintuan. No, na-unlock yung mga padlock na nilagay nila doon sa sa mga pintuan. So, kung nangyari ito, natural na makakatakas yung mga prisoner. At yun yung kinatakot ng nung inutusang bantay. At ito yung mabasa natin sa 27. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. So malaking pananagutan yung mangyayari sa sa jailer kung ang mga kinulong niya ay nakatakas. So katumbas po ito ng kanyang kamatayan. Kaya nga nung makita niya na bukas na yung mga pinto at akala niya na ang mga prisoner ay tumakas na, kikitilin niya yung kanyang buhay. Nauunahan niya na po yung mga hukom. Sa paghuhukom sa kanya, siya na po mismo ang papatay sa kanyang sarili. Nung uumangan niya na ang kanyang sarili upang patayin, ay sinigawan siya ni Apostol Pablo. At ganito yung ating mababasa dito po sa Acts chapter 15 verse 28 to 29. Ay ang NIV na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights and rushed in and fell trembling before Paul and Silas. So, papatay niya na yung kanyang sarili, pero sinigawan siya ni Apostol Pablo. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naandito pa kaming lahat. Hindi kami tumakas. So, naghanap siya ng ilaw at pumunta siya sa kung saan roon sila Apostol Pablo at si Silas at siya ay medyo nanginginig sa takot, dahil ito ay malaking responsibilidad yung nakaatang sa kanya para sa kanila. So, nagtanong siya kila Apostol Pablo at yun ang mabasa natin sa 30 at 31 po ang tutuloy ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Ang worry niya ay yung maaligtas siya doon sa hukom na ihuhukom sa kanya ng mga hukom. Natural. Hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin, so siya ay nanganganib at gusto niyang maligtas. Ito ay physical na kaligtasan, pero sinamantalan ng Apostol Pablo na ituro sa kanya ang spiritual na kaligtasan. May kinalaman sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yung tanong niya na, ano ang aking gagawin para maligtas? Ang sinasagot ni Apostol Pablo at ni Silas doon sa kanyang tanong ay ano ang gagawin niya upang maligtas ang kanyang kaluluwa. At ang sagot nila Apostol Pablo sa 31 ay ganito, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Anong sabi? Maniwala ka kay Jesus. Mananampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas kasama ng iyong sambahayan. So ito'y sinasamantala naman ng iba na nagtuturo na sapat na yung maniwala ka para ikaw ay maligtas, na tinututulan yung yung pagsusumite sa tawag ng pagbabautismo. Pero ito pong jailer na ito, nung siya ay nanampalataya, siya rin naman po ay ay nagpabautismo kasama ng kanyang sambahayan. At yun ang mabasa natin dito sa Acts chapter 16 verse 32 to 33. Ganito po ang ating mababasa.
Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. So, hindi lang basta sinabi ni Apostol Pablo, maniwala ka kay Jesus, kundi ipinangaral nila, sino? Si Jesus. Ang sabi dun, they spoke the word of the Lord to him. Na yung word of salvation na ipinangaral din naman ni Pedro doon kay Cornelius sa Acts chapter 11. So, nangaral, nanampalataya, at ngayon sa 33, sila ay nabautismuhan. Ito ay sumasang-ayon doon sa utos ng ating Panginoong Kristo doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16 na maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal at ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. At ganun ang nangyari dito kay Cornelius. At ganun rin ang nangyari doon kay Lydia, di ba? So, dalawang account doon ng kaligtasan dito po sa Acts chapter 16. Si Lydia ay napangaralan ng ebanghelyo. Si Lydia at ang kanyang kasambahay ay nanampalataya. Si Lydia at ang kanyang kasambahay ay nabautismuhan. Ganun rin po ang jailer. Ang jailer po ay napangaralan ng ebanghelyo. Ang jailer po ay nanampalataya. Ang jailer po ay nabautismuhan. Kaya yung tanong niya, ano ang aking gagawin upang maligtas? Siya ay nagpabautismo at siya ay naligtas. Siya ay nakinig ng aral, siya ay nanampalataya, siya ay nabautismuhan, siya ay kasama ng kanyang sambahayan, sila ay naligtas. Sa verse 34, ganito ating mababasa, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. So makikita natin, tunay nga na siya ay nanampalataya, tunay nga na siya ay nabautismuhan, tunay nga na siya ay naligtas. Kayo man na nakikinig ng video ito, yung matagal nang sumusubaybay sa akin pong channel at nakakinig ng aral ng Ebanghelyo, inaantay po kayo ng Diyos na kayo sumampalataya at kayo magpabautismo upang kayo ay maligtas. Ano pang iniintay ninyo? Kung meron po kayong time, ay sana po ay humanap po kayo ng taong pwedeng mag-assist sa inyo para kayo ay mabautismo. Marami po dyan sa kapaligiran. Hanap lang po kayo ng mga Churches of Christ, at meron po kayong makikita mga ministro o mga preacher na pwedeng mag-assist sa inyo sa pagbabautismo. So sa verse 35 to 36, ganito po ang ating mabasa. When it was daylight, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, release those men. The jailer told Paul, the magistrates have ordered that you and Silas be released. Now you can leave, go in peace. So sabi nung jailer, may utos na pakawalan na kayo eh. So umayo na kayo at umalis na kayo dito. Taglay ang kapayapaan. Pero hindi yun ginawa nila Apostol Pablo eh. Hindi rin sila umalis eh. Gusto niya sunduin sila ng mga hukom. At ganito ating mababasa sa verse 37. But Paul said to the officers, they beat us publicly without a trial. Even though we are Roman citizens and threw us into prison. And now do they want to get rid of us quietly? No. Let them come themselves and escort us out. Sabi ni Apostol Pablo, ginulpi nila kami. O tapos ngayon gusto nila, pakawalan kami ng lihim. Papuntahin mo sila dito. Sila mismo ang mag-escort sa amin palabas. Lalabas kami. So,
Sa 38, ganito ang ating mababasa. The officers reported this to the magistrates, no? And when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. Lagot tayo. Mga Roman citizen pala ito ang ginulpi natin. So, yun yung kanyang kinatakutan, no? Na-alarma sila sapagkat nagkamali sila ng paghatol, Muli natin basahin. The officers reported this to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. They came to appease them and exhorted them from the prison, requesting them to leave the city. Sila ngayon na nanunuyo kila Pablo at talagang sinamahan silang sa paglaya, at sinasabi na umalis na kayo sa siyudad na ito. So makita natin kinakabahan sila Apostol Pablo sapagkat mali yung kanilang ginawa. So sa verse 40, ganito ating mabasa. After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house, where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. So ito yung Acts chapter 16. At dito sa Acts chapter 16 ay hindi natin natapos yung second missionary journey. Hanggang doon lang po tayo sa Macedonia, hanggang doon lang po tayo sa Philippi. At muli natin tingnan yung mapa, andun lang tayo. Nakita po niyo yung mapa, meron pong red arrow. Doon lang po tayo nakarating, dito po sa second missionary journey. Ito ipagpapatuloy natin sa susunod na mga chapters hanggang sa makabalik uli sila sa Antioquia. So yung kanyang nababagtas pa lang, si Bernabe at si Mark ay nagpunta sa Cyprus. Sila naman ni Silas, si Pablo at si Silas ay sinaturate nila yung Syria, papunta ng Sicilia, Derbe, Lystra, Phrygia, Mysia, Troas, tapos tumawid silang dagat sa Neapolis at nakarating sila sa Philippi ng Macedonia. So yan lang po, at sa susunod ay makakarating na sila sa Thessalonica, makakarating sila sa Berea, sa Achaia, at sila ay makakarating sa Corinto, makakarating sila sa Asia, babapunta sila sa Jerusalem at babalik sila sa Antioquia. Yan yung matutunghayan natin sa chapter 17. At muli, ako po'y nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtatangkilik sa aking channel, sa aking program na Preach from Home program. At sana po ay patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang video na aking pong gagawin. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe kayo sa channel ko. Sana po ay i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sapagkat ito po yung utos ng ating Panginoon Kristo, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share niyo po yung aking channel at itong video ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo. At sana po ay huwag niyo kalilimutan ng mga video ito na sa inyong harapan na maganda rin naman pong panoorin. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong below sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.